Praise God. Hallelujah. Sige, remain standing. Let's pray. Heavenly Father, I thank you once again for giving us an opportunity to meet in this place, O Lord. Meet you face to face. As we declare, O Lord, your word, if there are two or three gathered together in thy name, you are in the midst of them. We claim, O Lord, that you are in our midst right now, the power of the Holy Spirit to teach us everything that we needed to know in this word, O God, na kinalalagyan namin ngayon. We do believe, O Lord, that this is only temporary. But what is eternal is the one we cannot see. Today, O Lord, we declare that what we do not see by faith, we are going to claim it because we are your children and we do believe, O Lord, whatever we ask in thy name, you are the one who's going to do it. Thank you, Father God, for the faith that you are inputting to the heart of everyone, the law that you have given unto us in order for us to be perfect in accordance to your plan and purpose. And this we pray in Jesus' name. Amen. Bago ka umupo, kumabay ka muna ng 3 tao, sabihin mo, anak ka ng Diyos. Amen. We are sons and daughters of the living God. Amen. Amen. So, paano nangyari yun? Kasi nga, tayo ay mahal ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ. Whosoever believe in Him shall not perish but have an everlasting life. Amen? Tandaan natin na yung title na meron ka ngayon, kung ikaw ay engineer, kung ikaw ay nurse, kung ikaw ay doktor, kung ikaw ay lawyer, lahat yan ay walang silbi kung hindi ka anak ng Diyos. Amen. Kaya ang itong binigay sa akin ng Lord, itong month ng May, dapat may mabago sa buhay natin. Amen. Anong babaguhin? Sa month of May, actually, ang binigay sa akin ng Lord, sabihin mo sa kanila na ang pangalan nila ay nakasulat sa libro ng buhay. Your name was written in the book of life. Amen. Sino na rito naniniwala? Taas nga ang kamay. Yung hindi tumaas ng kamay, hindi kayo naniniwala. So your name is more important than what you are doing. Tingnan nga natin yung, i-elaborate ko to sa Sunday para mas excited, bibigyan ko ng halaga yung Sunday. Kaya yung mga absent, kayo ay blessed. Pero yung mga nandyan sa Facebook Live, more blessed. Pero yung nandito, ay talaga ito ang makakasambot ng pagpapala. Kaya yung kanta natin kanina, your presence, is heaven. Kasi nga, kailangan talaga ang presensya ng Lord. Sa Garden of Eden, nung presensya ng Lord dumating, nagtago si Eva at si Adan. Bakit sila nagtago? Kasi may kasalanan sila. Kaya yung mga nagtatago sa Diyos, sa kanyang salita, hindi naman lahat may kasalanan, pastor. Nagtatago lang. So, I want you to understand, yung presensya mo rito ay more important rather than kung nasaan ka man ngayon. Amen. Kasi
kung pagod lang ang reason mo, bakit wala ka ngayon dito? Si Jesus hindi lang napagod. Pinarusahan pa siya at namatay pa para sa iyo at sa akin. Amen? Dapat uunawain natin yun. Amen? Hindi lang siya naparito para mapagod, para magbuhat ng mabigat na krus. Hindi naman para sa kanya yun. Para sa atin yun. To nail down the flesh. At to crucify His body so that His blood will be the remission of our sin. Di ba kayo natutuwa nun? Tapos konting traffic, konting wala na kayo. Siksikan lang sa metro, ayaw niyo nang umattend ng church. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako yon. Andito ako. So, I do not want to condemn you, but because Jesus Christ did not come to condemn us. But I want to encourage you na kahit na anong hirap, kahit na anong bigat ng pasanin natin, nakikita ng Lord lahat yan. Kasi ginawa niya yan. Amen? Para sa atin. Ngayon, ano ang reason? Bakit tayo nandito? For us to study the secret of the Word of God. Para maranasan natin, malakaran natin, yung nilakaran ni Jesus. Let's begin with verse 17 ng Luke chapter 10. Namili si Jesus Christ dito. Actually, sa verse 1 tayo, no? Sabi rito, sa verse 1, binigyan niya ng importansya, hindi lamang 12 disciples. Let's read, verse 1, no? Sabi rito, after this, the Lord appointed 72 others and sent them 2 by 2 ahead of Him to every town and place where He was about to go. Kaya kahit saan pupunta si Jesus, may partner na magdadalawa na disciple. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, partner tayo. Amen. So wherever you go, kasama niyo si Jesus. Amen. Kaya nga, yung beginning ng panalangin natin, no, sinabi ni Jesus, if there are 2 or 3. So dalawa lang, pwede na. Magka-partner kayo. Nandiyan sa gitna niyo si Jesus. Because you receive the birthright of God. For as many who receive Him, John 1:12, to those who believe in His name, He gave them the power. Iba yung na-receive nyo, power. Amen? Power to become children. Not of natural descent, nor of human decision, nor of husband's will, but of God. Kaya yung kapangyarihan na meron kayo is greater than kapangyarihan ng devil dito. Amen? Niniwala ba kayo ron? So lahat ng naniniwala at nananampalataya, pumalakpak nga. That's why you are disciple not of Pastor Don o Pastora Lani. You are disciple of Jesus Christ. Amen. Kaya kayo, naging discipler din ng 1728. No? Kung disciple kayo ni Pastora Lani, no, you are the primary 12. And kung kayo ay primary 12, meron kayong disciple na 12, that is 1728. Tama ba? 144 muna. Amen. May disciple kayo 144, then 1728. Isipin niyo yun. Si Jesus, ang disciple niya, 72. 72 na lang, iniwan pa sa. Amen. Noong sinabi niyang, kainin niyo ang flesh ko at inumin niyo ang dugo ko. Kung hindi, wala kayong part sa akin.
Ano ginawa nitong 72 na to? 12 na lang. Yung 60 umalis. Tingnan natin yun sa sa John chapter 6, verse 48 yata siya. John 6, verse 48. Ano sabi rito ni Jesus? I am the bread of life. Your ancestor ate the manna in the wilderness and they died. This is the bread that has come down from heaven. Verse 50. So that a person may eat from it and not die. I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats from this bread, he will live forever. The bread that I will give for the life of the world is my flesh. Then the Jews who were hostile to Jesus began to argue with one another. How can this man give us his flesh to eat? Kasi ang level ng understanding nila ay nandito lang sa world, sa mundo. Amen? Jesus said to them, I tell you the solemn truth, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in yourself. No one who eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last days. For my flesh is true food, and my blood is true drink. The one who eats my flesh and drinks my blood resides in me, and I in him. Just as the living Father sent me, and I live because of the Father, so the one who consumes me will live because of me. This is the bread that came down from heaven. It is not like the bread your ancestor ate, but then later died. The one who eats this bread will live forever. Ano sumunod sa verse 59? Basahin nyo nga. Want to go? He said this while teaching in the synagogue in Capernaum. Verse 60. On hearing it, many of his disciples said, this is a hard teaching. Who can accept it? So, sino nga naman ang makaka-accept kung si pastor doon nagsasalita na kung hindi nyo kakainin ang katawan ko at iinumin ng dugo ko, wala kayong part, wala kayong buhay. Amen. During the time, tao si Jesus. Kaya yung 70 na yun, nilayasan siya. Kaya sabi ni Jesus sa verse 61, basahin nyo nga. Aware that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, does this offend you? Then, verse 62. What if you see the Son of Man ascend to where he was before? So the Spirit is the one who gives life. Human nature is of no help. The words that I have spoken to you are spirit and are life. But verse 64, there are some of you who do not believe. For Jesus had already known from the beginning who those who did not believe and who it is who betrayed him. Sabi mo sa katabi mo, naniniwala ako. Maniwala ka na rin. Amen. Kasi ang pangalan natin maisusulat lang kapag may pananampalataya tayo. Kapag tayo ay naniniwala. Punta ka ng punta rito, hindi ka naman naniniwala, paliwala ang pananampalataya. The faith is dead. Amen. Kaya nga sabi ni James, show me your faith, I will show you my faith through action. Kaya yung mga na nawawala ang faith nila because they only believe in human nature. Yung mga tao na naging disciple ni Jesus Christ, balikan natin yung
Luke chapter 10. No? Sabi rito sa verse 2, He said to them, the harvest is plentiful, but the workers are few. Therefore ask the Lord of the harvest to send out workers into His harvest. Verse 3, kayo po. Go, and I'm sending you out like lambs among wolves. Verse 4, Do not take up for shoe or bag or sandals, and do not greet anyone on the road. 5, whenever you enter a house per se, may peace be on this house. So, ang tema ng ating pinag-uusapan ngayon is for you to become a discipler of Jesus Christ, you have to go. Amen. Pastor, paano maisusulat ang pangalan ko sa libro ng buhay? Ang name natin, kapag sa graduation, hindi ka uma-attend ng klase, hindi ka gagraduate. Bakit? Wala kang matututunan. Sino rito nagte-take note? Every meeting. You have to put your ball pen and then your notebook para meron ka namang mai-share din when you go. Amen po ba? So, ugaliin natin na meron tayo parating notebook, hindi lang cellphone. Kasi pag ang cellphone nawala ng battery, hindi kayo makakapag-take note. At mawawala rin yung Bible sa cellphone kapag naglobat. So, huwag tayong mag-rely sa cellphone. Amen. Kaya nga, ang Word of God dapat nasa puso natin. Even without cellphone, we can share the Word of God. Amen? So, sabi rito, no, go, I am sending you out like lambs. So, ang purpose natin para matuto ay para meron tayong paghayo natin, meron tayong sandata. Meron tayong daladala. Sabi ng Lord dito, no, the harvest is plentiful, but the workers are few. Therefore, ask the Lord of the harvest to send out workers into His harvest. For what purpose itong harvest na ito? Itong time natin ngayon, marami, no? Ang nangangailangan ng salita ng Diyos. Actually, pagbukas uulan ng malakas, no? Ang usapan, walang pasok. Ang usapan, no? Ayoko nang lumusong sa baha. Maghahanda na ako. Pero dapat, ito yung opportunity natin na mag-share ng Word of God. Nakukuha nyo? Kailangan natin na yung pangalan natin ay truly nakasulat sa libro ng buhay. Kasi kung hindi nakasulat yan, wala kang ginagawa habang nandito ka sa mundo, ang pinag-uusapan mo ay yung mga napapanood mo sa TV, ano mo sa Facebook, matatakot ka. Amen. You are creating the spirit of fear, hindi sa utak mo, kundi sa puso mo. Ay, bukas, wala na namang ano. So, hindi mo minamagnify kung ano yung meron kang espiritu. Amen? You can move mountains, sabi ng Bible. If you have faith small as a mustard seed, bakit mo katatakutan ang gawa ng tao? Amen? Pag sinabi nilang uulan bukas, why? Are you not a son or daughter of the living God?
You have the power and authority. Okay, bunta na tayo sa verse 17. Pakibasa yung verse 17. The 72 returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name. So the joy that they have is the joy of reporting. Yan na yung nag-exam sila. Lord, eto nakapasa kami sa examination na binigay mo sa amin. Sabi ng Lord, sa verse 18, ano sabi riyan? He replied, I saw Satan fall like lightning from heaven. So bumagsak si Satan, kayo nakapasa. Sabi mo sa katabi mo, alam mo, pag nagre-report ka ng testimony mo, pasado ka sa Lord. Si Satan bagsak. Nakikita ni Jesus Christ si Satan, bumabagsak from heaven, Bakit? May testimony ka eh. Amen. Bumalik ka sa Lord, Lord, pasado ako. Yung pangalan ko, makikita natin dito Sabi niya sa verse 19, go ahead. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. So kung hindi sila nag-go, hindi sila sumunod sa salita ni Jesus Christ, no? Sabi niya, go. Yung 70 na yun, hindi babalik ng masaya. Kung hindi nila sinunod yung examination ni Jesus Christ. Ano yon? Ipahayag ang mabuting balita. I-share yung gospel ng kingdom. Kaya nung nakita nila, wow, high-tech. Lord, sa pangalan mo lang, yung mga demonyo nagwawala. Yung mga demonyo lumalayas. They submit in your name. Ibig sabihin, pangalan pa lang. Sabi mo sa katabi mo, pangalan mo pa lang. Katatakutan na ng demonyo. Amen? Amen. So sabi rito, no? Sabi ni Jesus Christ sa verse 20, nevertheless, do not rejoice. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan, authority, to tread on snakes and scorpions. Power yan. Binigyan ko kayo ng power, authority, para ang demonyo, ang kanyang kingdom, maligalig. Nasa sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, nasa sa iyo. Amen? Paano mangyayari yun, Pastor? Okay, let's go to Mark chapter 16, verse 15. Mark chapter 16. Babasa nga. He said to them, Go into all the world and preach the good news to all creation. Verse 16. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Ayan napakaliwanag. Pinahayo tayo ng Panginoon when, alam niyo ba kailan nangyari ito? Wala na ang disciple niya, binalikan niya. Ibig sabihin, si Jesus Christ dito ay resurrected body na. Tingnan natin yung verse 13. Sa Mark 16. This returned and reported to the rest, but they did not believe them. Hindi pinaniwalaan yung witness ni Jesus na siya ay resurrected body na. Verse 14, ano sabi rito? Basahin nyo nga.
Later, Jesus appeared to the 11 as they were eating. He rebuked them for their lack of faith and their stubborn refusal to believe those who had seen him after he had risen. Kulang ng isa, 11. Ano? As they were eating, He rebuked them for their lack of faith. Sabi mo sa katabi mo, ang pananampalataya mo ay sobra-sobra. Wag mong kukulangan. Amen. Kasi magagalit ang Lord. Lack of faith and their stubborn refusal. Andyan na nga, nagre-refuse ka pa. Amen? To believe those who had seen Him after He had risen. Kaya yung open heaven natin last April, you need to believe that you see Jesus Christ by faith. That you see open heaven by faith. Amen. So, verse 15, ano sabi riyan? Sabi ni Jesus, now go. Said to them, "Go into all the world and preach the good news to all creation." Kaya yung mga nakakuha ng ganitong pananampalataya, they go to Canada, they go to New Zealand, they go to USA, because they believe. Sabi sa katabi mo, yung pala sikreto nun. You need to believe. You need to believe. And you need to go. Once you believe, you have to go. Kasi hindi permanente ang place natin dito. Meron pang place na papupunta ang Lord sa iyo. Ito ay parang school lang natin for you to understand things that is deeper that you know. Okay, balik tayo doon sa team natin. Sabi rito, verse 20, nevertheless, do not rejoice that the Spirit submit to you. Kasi nakapasa sila sa pinagawa ng Lord sa kanila. Humayo sila, and then bumalik, Lord, masaya sila. Tingnan mo yung katabi mo, masaya ka ba? Bumalik ka rito. Anong testimony meron ka ngayon? Sasabihin mo, ay nako, talagang masaya ako dahil binigyan ako ng bonus ng aking amo. Anong bonus yun? Wala akong pasok bukas. Amen. Bonus na yun, di ba? Makakapag-share ka ng Word of God. Huwag ka lang maglalaba kasi may ulan. Hindi ka makakatuyo. So gamitin mo yung binigay sa yung bonus for sharing the Word of God. Amen. Hindi naman uulan bukas eh. Sino dito naniniwalang uulan bukas? Uulan ng pagpapala. Amen. Once you rebuke the devil will obey and follow. Ang dapat i-meditate nyo, Lord, how can I go? Dapat yan ang meditation natin. How can I go and do your will? Not my will, but let your will be done. Di ba yan yung tinuro sa ating panalangin? At pag dinadasal natin, hindi natin naintindihan. You have to meditate the word. Let thy kingdom come, let thy will be done here on earth as it is in heaven. What is His will?
Sabi niya, go. Go. Because when you go, and when you experience Jesus while you are going, you will have joy in reporting, Lord, thank you very much. Nung sinunod kita, grabe ang miracle sa buhay ko. Lord, nung sinunod kita, eto, na-promote ako. Lord, nung sumunod ako sa iyo, nagtanim ako. Lord, grabe yung balik. 100-folds. Lord, hindi na nagkakasakit ang aking mga anak. It's great testimony na kung walang sakit ang inyong mga kamag-anak, instead na magpapadala ka para sa ospital, magpapadala ka to enjoy the fruit of your labor. Amen? Hindi mo iisipin yung, Lord, kawawa naman yung aso ko. Nasagasaan. No, hindi mo iisipin yung pusa ko, Lord. Walang makain. Yung pusa. Mas inaalala pa. Amen. So you have yung report na dapat na ibibigay natin sa Lord because we go, mararanasan nyo, Lord, thank you. Even the demon submit in your name. Sabihin nyo sa mga negative thoughts, demonyo ka, lumayas ka sa aking isipan. Nanood kayo ng drama, demonyo ka ng naggawa ng drama. Pinapalayas kita sa aking isipan. Huwag kang pumunta sa aking puso. Nanood kayo ng mga hindi magaganda na balita. Lumayas kayo, balita kayo, chismis lang kayo. Hindi ko kayo kailangan. Nabalitaan nyo, no? Na nag-aaway si Marcos at ang vice presidente. Lumayas kayo sa isip ko. Hindi kayo makakabuti sa aking future. I-rebuke natin. Amen. Those are the things na hindi mo minemeditate dapat. Sinabuyan lang ng tubig ang galit na galit ka na. Sabuyan mo rin ang tubig. Yung barko natin kasi andyan ang balita. Sabi sa Matthew chapter 24, you can hear wars and rumors of wars. So, those only are wars and rumors of wars. It was already written in the book. Bakit natin i-meditate yung mga ganoong balita? Meditate the Word of God. Anong sabi ni Jesus? Do not be troubled because these things will have to happen before the second coming of the Lord. Pero bago yan, sabi niya, the gospel of the kingdom will be preached throughout the world. Lagay mo sa Matthew 24 verse 14. Kasi ang minemeditate ng mga tao, gusto nila yung mga nakakasama sa future nila. Ang future nyo hindi dito. Ang future natin ay ginawa na ng Lord para sa atin. Amen? Para tayo ay enjoy natin ang buhay dito sa lupa. Basahin nyo nga, sabi riyan, Matthew 24:14. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. So kaya ka pinapahayo ng Lord to go and preach the gospel is for them to know that the gospel of the kingdom will going to be preached throughout the world. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw magte-testify.
will become a part of this end kapag nag-testify ka about the goodness of God. Kaya nga, sabi sa Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And then you will become my witness in Jerusalem, Judea, Samaria, and up to the outermost part of the world. Sabi mo sa katabi mo, yugyugin mo, you will be a witness. Witness ng ano? Ng kabutihan ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, yayaman ka. Kasi mayaman ka na. Paano ka mag-witness kung hindi totoo yung manifestation ng Lord sa'yo? Di ba? You can be a witness ng kapangyarihan ng Diyos, yung kayamanan niya, lalakaran mo. Amen. Dito pa lamang sa lupa, kagaya ng sa langit. Kaya kapag yan parati mong sinasabi, Lord, let thy kingdom come here on earth as it is in heaven, yung mararanasan mo rito, manifestation lamang kung ano yung nasa heaven. Eh kung malungkot ka, hindi galing sa heaven yan. Kasi yung report dito, they rejoice. Amen. Sabi ng Lord, rejoice. Why? Because your name is written in heaven. Ando na yung name mo. Pagdating dito ng principal, si Jesus. Oh, sasabihin niya, tingnan niyo pangalan niyo. 'Di ba pag graduation ganon? Nag-uunahan kayo. O kaya kung merong examination, titingnan mo agad yung pangalan mo. Hindi mo pa titingnan yung katabi mo kung nakapasa. Pangalan mo agad hahanapin mo, 'di ba? Kung pasado siya o hindi. Saka mo lang hahanapin yung katabi mo. Amen. Masaya ka na kapag nandun pangalan mo. Kapag hindi, nako, hindi mo na hahanapin yung mga katabi mo. Kasi baka sabihin na, dahil sa kanya, kaya ako bumagsak eh. Katabi ko siya. So, una mo hinahanap, di ba, pangalan mo? At masaya ka, lalo na ngayon, mag-graduation, no? Maraming kung ang pangalan ng anak mo nakasulat, masaya ang tatay mo. Ganoon din ang Diyos. Hindi lamang siya masaya kapag ikaw ay nagpepel sa mga trials dito sa mundo. Hindi masaya ang Diyos. Kapag malungkot ka, hindi siya masaya. Ang gusto niya, sumusunod ka. Amen. Kung meron kang mga trials, pagtagumpayan mo yan. Sabi mo sa katabi mo, pagtagumpayan mo yan. John 14:14 sabi niya, ask anything in my name, I will do it. Yung katabi mo si Jesus, hindi yung asawa mo o yung boyfriend mo. Amen? Ang katabi mo si Jesus at sinasabi niya, I will do it. Ask anything. Lord, may ulan na naman. I asked, wala nang baha. Then let it be in accordance to your faith. Amen. Hindi na ako maglalakad ng 7 oras sa baha. Paniwalaan mo kasi. If you don't believe, you will not receive. Amen. Kaya itong mga disciple ni Jesus Christ, they believe. Nung pinahayo sila, 2 by 2, they go. And when they go, they experience. Na-experience nila. Ay, grabe Lord. Tuwan-tuwa sila. Pero hindi nila alam, mas lalong sumaya si Jesus.
Bakit? Nakita nila yung joy ng mga isinend niya ng mga disciple. Kapag kayo sinesend at kayo nagtatagumpay, alam nyo ba ang natutuwa yung nag-send sa inyo? Kaya Jesus Christ, when He returned, binili niya talaga sa kanyang mga disciple, John chapter 20 verse 21, peace be with you. Ang una niyang binigay, kapayapaan. John 20:21, sabi niya, peace be with you. Bakit? Walang kapayapaan ang mundo. Ang una niyang binigay, kapayapaan. Galing siya sa kalungkutan. Ano yung kalungkutan na yun? Kayo ba naman ikulong ng 3 araw sa libingan kung hindi kayo naging malungkot doon? Amen. Pero hindi siya nanatili ron. After 3 days, nagpakita siya. At nung nagpakita siya, sinend niya ang kanyang mga disciple. Pero sinabi niya, peace be with you muna. Peace be with you as the Father has sent me, I am sending you. Sabihin mo sa katabi mo, pinapadala ka pala ng Lord. Asan na ang kasama mo? Amen. So, lahat tayo na nasa FB Live, you are sending by God into His harvest field. Sabi ng Lord, the harvest is plenty. Bakit ko konti kayo? The harvest is plentiful. Pray, pray, pray for the harvest, for the Lord of the harvest. Marami tayong harvestin. But we need to pray. Amen. Pray na marami tayong makakasama, hindi lang tayo. Kasi hindi ka lang di-send sa UAE, sa Dubai. You will going to go to Ras Al Khaimah, Fujairah, Al Ain, Al Quwain, even Abu Dhabi. You're going to conquer the world. Bakit? Kasi nga, sabi nga sa Matthew 24:14, kailangan ang gospel of the kingdom will be preached throughout the world. Kasi kung wala ang participation mo, baka maiwan tayo rito. Yung iba nagtatrabaho, tayo hindi. Amen. You have to go and make disciple. Yan naman ang sabi ng Lord sa Matthew 28, verse 20. Go ye therefore. Verse 19. Lagay mo nga. Basahin nga natin yun. May naalala lang akong tao, okay? Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And 20. Teaching them. Teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Ayaw nyo ba nun? Kasama nyo si Jesus up to the end of the age. Kahit anong age nyo, kahit na pinanonote, no? Meaning kahit maputi na buhok nyo or wala na kayong buhok, no? Ibig sabihin, kasama mo si Jesus. At sinabi niya dyan, surely, assuredly, I am with you always to the very end of the age. Ano katatakutan nyo? Wala na, di ba? Kasi yun yung pangako niya eh. Like in John chapter 14 verse 15 o verse 16, basahin na nga natin. Yung promise niya ay nasa sa atin na. Go.
And I will ask the Father, and He will give you another counselor to be with you forever. which is the Holy Spirit. Amen? Sino rito may Holy Spirit na? Sino rito sigurado na sa langit? Taas nga ang kamay. O nakikitaas na lang ka ang kamay. Nasa langit na tayo? Open ang heaven. Amen. At whatever you ask, because your name was written in the book of life. Kaya hindi tayo dapat matatakot. Amen? Sapagkat ang Lord ano nagsasabi na niyan? Your name is written in the book of life. Kaya yung mga pagka-cast out ng demons, pag-heal ng mga may sakit, pwede tayo magalak dyan. No? Ite-testify natin. Pero ang sabi ng Lord, magalak ka kasi kasama ka sa graduation. Ang pangalan mo ay nakasulat na sa libro ng buhay. Sino rito masaya? Rejoice, kasi nga kasama ka sa graduation. Ang nakakalungkot, kapag nakita mo, ang kasama mo dapat, katabi mo sa kwarto, no, nag-e-exam, walang ginagawa. Maiiwan siya. Kasi, ang passing grade, 75 lang. Hindi siya gumawa. Nasa 74 naman, kaya lang failing grade pa rin. Pagsikapan natin na tayo ay lahat kasama sa libro ng buhay. Amen? So kailangan natin na seryosohin yung examination natin sa Lord. Pinahayo tayo. Ginawa tayong disciple. And then, bumalik tayong masayang disciple. Bit-bit-bit natin yung mga testimony na, Lord, grabe si Satanas, nakita ko, sumusuray-suray. Aba, nakita ko rin, anak. Dalawa na tayo, appear. Di ba masarap kapag meron tayong testimony na gano'n, Lord, dahil sa pangalan mo, na-promote ako. Dahil sa pangalan mo, binanggit ko in the name of Jesus. Lahat ng utang ko nabayaran in the name of Jesus. At nangyari. Kasi pinaniwalaan natin, we believe. If we do believe, we will going to receive. Kaya paniwalaan mo, ang name mo, makapangyarihan, sapagkat pinalitan na yan ng pangalan ng ating Diyos na buhay. Amen? Sino rito mga nag-EGR? Taas nga ang kamay. Sino rito mag-EGR? Taas ang kamay. Sino rito mag-EGR? Bakit wala na nagtaas ng kamay? That is encounter God retreat. Sa atin, tawag natin encounter Holy Spirit retreat. Bakit? Holy Spirit is also God. In the form of the Holy Spirit, nandito siya sa atin ngayon. Kaya kapag hindi mo pa na-encounter ang Holy Spirit, it is about time for you to encounter the Word of God, the Holy Spirit. Sino rito gustong ma-encounter ang Holy Spirit? Taas nga kamay. So lahat kayo a-attend. Ha?
Walang maiiwan. Either na kayo ay magte-testimony o kayo ang mag-guide sa mga a-attend ng EGR. Amen. Sino rito excited? Dapat rejoice kayo. Bakit? Kasi may testimony kayong bitbit sa Lord. At sasabihin ng Lord sa inyo, anak, rejoice because your name is written in the book of life. Tayong lahat ay tumayo. Bitinin ko muna kayo ngayon kasi merong magandang revelation sa akin ng Lord. Sa Sunday na lang. Ano? Sa Sunday, magsasama kayo ng 3, ha? Amen? Promise to the Lord, tigagatlo ang kasama nyo. Hindi lang tigagalawa, tigagatlo. Amen. Sige, kantahan natin ang Lord. Verse 21, on the same occasion, Jesus rejoiced in the Holy Spirit and said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and intelligent, and revealed them to little children. Yes, Father, for this was your gracious will. So this is the gracious will of the Father, for you to know and understand the purpose of Jesus Christ. Why He can cast out demons. Why He healed the sick. Why He gave the sight to the blind. It's because the gracious will of the Father. So, I want you to understand, not just casting out demons, not just healing the sick, not just having anything in your pocket to be filled. No, these are all only manifestation that you are a child of God. Bago ka palang humingi, nandiyan na yan sa kamay mo. Nandiyan na yan sa puso mo. Nasa utak mo na. Alisin na natin ang poor mentality. Alisin mo na ikaw ay lumaking mahirap. Isa isip at isa puso mo na ikaw ay anak ng Diyos, may gawa ng langit at lupa. Sabi ni Jesus in verse 22, all things have been given to me by my Father. No one knows who the Son except the Father, or who the Father except the Son, and anyone to whom the Son decides to reveal Him. Tonight, the secret of heaven was revealed to you. Nireveal ng Lord ang kanyang sikreto, na kapag wala ang pangalan mo sa libro ng buhay, kaibigang kapatid, kung hindi ka pa sigurado, it is about time for you to ask forgiveness to the Lord. Sabihin mo, Panginoong Jesus, patawarin mo ako kung ako ay nagkakasala pa sa iyo. Ikaw ang Diyos na buhay, na tumubos sa lahat ng aking kasalanan upang ako ngayon ay tawaging anak ng Diyos. Ang pangalang nakasulat sa aking puso't isipan ay walang iba kundi ang pangalan mo. For as many who receive you, to those who believe in your name, the Father gave them the right
to become His children. Lord Jesus, I want to thank you. Now I am a child of God. I will do what the child wants me to do. Heavenly Father, ako na mananalangin. Today, O Lord, I decree and declare that whatever things na babanggitin o ilalabas ng bibig ng iyong mga anak, same what Jacob did to his children. Lahat ng magbe-bless sa iyong mga anak ay ibe-bless ng Ama namin dyan sa langit. At lahat ng magka-curse sa pangalan nila ay maka-curse in accordance to the promise. Lord, I decree and declare tonight, only blessing will be uttered into the lips of your children. No cursing dito sa church na ito ang mamumutawi sa bibig ng bawat isa. Ang lalabas lamang sa bibig ng iyong mga anak ay ang mga salita na nagmumula sa iyo. Thank you, Father God, for writing the name of each of every one of us in heaven.